we are asking, of course, for their continued assistance for that. Merong press con ng ating mahal na presidente. Bakit mahal? O dahil simula nung naging presidente yung kumag na yan, lahat nagmahal. Sabi ko nga sa inyo, kahit yung mga hindi minamahal, minahal na sila, nagmahal na sila. Kahit yung mga bato na yung mga puso, nagmahal pa rin. Ganyang katindi itong presidente natin na hindi mo malaman kung saan kumukuha ng ng kapal ng mukha. So syempre patuloy pa rin ang gera diyan sa Middle East, mga bossing. At naku, ang BRICS yung BRICS. Nagagalit ang BRICS dahil daw iniwanan daw sila ng bansang Amerika at sinuportahan at pinrotektahan lang ng bansang Amerika yung Israel. Pero yung ibang mga bansa na dapat may mga base militar sila na poprotektahan nila, pinull out daw nila lahat ng mga armamentes nila doon. Tumulog lang sila or sumuporta lang sila doon sa sa Israel. So nagagalit yung yung mga miyembro ng BRICS na numaasa sa protection nila dahil yun lang naman ang pinapangako lagi ng Amerika, protection so ganun medyo nagkakaproblema sila. At saka ito ito nung nakaraan nakita ko parang pati Lebanon na binomba na at bumobomba na din. Sumasama na rin sa gera. Medyo delikado ito sabi ko nga sa inyo. Sobrang hirap ng sitwasyon natin dahil ultimong gobyerno ang umamin na ang inaatake ng Iran ay yung mga base militar ng Amerika dahil sa galit nila sa Amerika sa pakikialam sa pag-i-empower ng Amerika di umano dyan sa Israel. Kaya yun, tinitira yung kanilang mga base militar. Marami rin tayong mga base militar dito sa Pilipinas. Delicate yan. Kasi mga base militar natin dito sa Pilipinas, Diyos ko po, baka yan naman ang atakihin nila. Sabi nga, hindi naman yan siguro aatakihin ng Iran dahil sobrang layo. Walang hiya kayo. Kahit sobrang layo niyan, kung yung missile niyan aabot hanggang dito, wala man tayong depensa, delikado pa rin. Bakit? Kasi nga, kung gusto nilang maparalisa, yung makaganti sa Amerika, lahat ng kakampi ng Amerika, kakanain nila. Ultimong mga mga Arab countries na kapitbahay ng Iran, binobomba na nila dahil nga sa pakikiisa sa mga Amerikano. Siyempre ba naman, napatay ng mga Amerikano yung kanilang presidente o yung kanilang leader, siyempre talagang magagalit. Ito ang pinakamasama niyan, pinaka-nakakatakot yan. Kapag yan, nag-progress into a holy war. Pagka nag-progress yan into a holy war, naku po, malaking problema yan kasi meron tayong mga kapatid na Muslim dito sa Pilipinas. May mga neighboring countries tayo dito sa Southeast Asia na mga Muslim na believers po. So medyo delicate yan Minamaliit nyo yan, sabihin nyo. Hindi aabot yung missile ng Iran dito. Pero yung paniniwalang Islam, aabot yan dito sa Pilipinas at meron yan sa Pilipinas. Actually, ang pinakamatandang relihiyon dito sa Pilipinas ay Islam. Paano yan kung naging holy war ito? Itong mga kapatid natin na Muslim dito sa Pilipinas, yung naisip na nila na, oh my God, this is not a war between two countries anymore. This is a holy war. Gera na to ng paniniwala at pananampalataya. At kapag kagano ng usapan, tandaan ninyo mga kapatid natin na Muslim dyan sa Mindanao, halos lahat yan may baril tayo, tapos tayo wala. Sabi ko nga sa inyo, paano kung isang araw magising na lang tayo na yung mga kapatid natin dito sa Pilipinas na Muslim maging ibang epekto sa kanila ng mga nangyayaring gera na yan, tapos gumanti sila sa mga hindi nila kaparehas ng paniniwalang spiritual at itrato nila ito bilang jihad o holy war. Medyo delicate yan, mga bossing Huwag niyo minamaliit yan. Sobrang delikado natin dito kasi lalong-lalo na merong mga tawag dito, base militar ang Amerika dito. Ang isang problema pa natin alam niyo, marami kasi akong mga kaibigan na mga Muslim, mga Islam, nakikita ko yung mga profile picture nila talagang they're kumbaga nakikisimpatya sila sa mga kapatid nila sa paniniwala diyan sa Israel, sa Iran. Yan, so sana lang hindi talaga tayo madamay dyan. Kasi sa totoo lang, malaki ang epekto ng gera na yan dyan sa Middle East, dito sa Pilipinas. Napakalaking epekto niyan sa ekonomiya natin. Imaginein mo wala pang gera dyan or hindi naman masyadong malala pa yung gera dyan. Ang hirap-hirap na ng sitwasyon natin. Tandaan nyo, wala tayong sariling mina ng langis. Karamihan ng langis at gasolina na ginagamit natin dito, dyan nang gagaling sa Middle East. At binobomba ang Middle East ngayon. So paano na yung ating ekonomiya? Lalong-lalo na ganito pa naman katanga. Ganito pa naman kainutil yung presidente natin, Diyos mio. Paano tayo iraraos ngayon yan? Ngayon, nung nakaraan, di ba, binatikos natin siya doon sa kanyang pagpipresko ng linggo. Nakita natin hindi man formal yung kanyang pag-address or pag-deliver ng kanyang kumbaga yung pag-address niya sa mga nangyayari dyan sa Middle East. Ginanap lang yan dyan sa garden. Nagpapatay lang yata siya ng aso ng mga oras na yan. Hindi man siya nagbihis, hindi man yata nanligo, nanlalagkit
Oo, parang yung damit na yun, ilang araw niya nasuot eh. Oo, so hindi man lang proper, nagpunta man lang sana siya sa opisina or diyan kung saan man siya nandoon. Siguro naman may lamesa diyan. Meron naman sigurong white wall diyan o neutral color na background. Pwede naman siguro siyang sumandal doon tapos saka siya nagpakuha ng ano, lagyan siya ng mga ilaw para magmukha siyang buhay. Kahit mukha na siyang bangkay. Di ba na magsalita, i-address man lang yung issue at saka sana man lang ginawa nila ng maganda-gandang script. Mantakin mo ang binitawan niyang salita, huwag kayo mag-alala. Pag meron na akong mga balita, ibabalita ko sa inyo. Walang hiya yan. Wala siyang inilay na na plano para sa mga kababayan natin Pilipino. Imagine ha, lagi niyong tatandaan, ang tagal na nitong alitan na ito. Ang tagal na nitong alitan na ito. Actually, panahon pa nga ni Pangulong Duterte, may mga alitan na itong mga ito. And si Pangulong Duterte, every time na may mga ganitong mangyayari, lagi siyang merong contingency plan. Pero itong administrasyon na ito, putya, tingnan ninyo kung may plano talaga siya sa inyo. O, panoorin natin itong balitang ito at ating reaksyonan. Bongbong Marcos para matugunan ang nagbabadyang taas presyo sa petrolyo sa mga susunod na linggo. Para sa detalye, may Express Report si Maricel Halili live mula sa Malacanang. Base, ano-ano ba yung mga hakbang na binanggit ng Pangulo? Ruth, pinag-aaralan ngayon ng Malacanang kung kailangan bang humingi ng emergency powers. O, doon pa lang mali na eh. Doon pa lang palpak na. So mantakin mo, pinag-aaralan pa lang nila. Pucha, ganyan sila lagi. Sa tuwing may problema, lagi nilang pinag-aaralan. Paano mag-aaral? Hindi nga nag-aaral yan eh. Di ba? Sabi nga ni Cayetano eh, doon sa debate nila nung vice presidential election nung 2016 eh. Oo, meron daw siyang diploma sa Europe, sa UK. Oo, sa Oxford ba? Pero peke daw, walang hiya oh. Noon nga eh, may pang-aral yan eh. Noong mga panahon nga na dapat nag-aaral yan, hindi nag-aaral yan, ngayon pa kaya. Tumanda na yan, yung utak niyan kumbaga sa alam niyo yung isang traktora na 50 years nang naka-imbak. Oo, yung makina noon puro kalawang na. Kumbaga seized na yung noon, yung mga bearing noon, hindi na umiikot. Ganyan yung utak ni Bongbong. O yung utak ni Bongbong parang siguro mga gapiso na lang yung gumagana diyan. O, imaginein mo, sa tagal nang nangyayari nito at matagal nang nagbabadya ito, dapat meron na kayong naka-ready na plano para i-activate nyo na lang. Hindi ba? Parang tayo, anong ginagawa natin? Hindi ba lagi tayo taon-taon nagfa-fire drill tayo? Taon-taon bibigwan tayo, earthquake drill tayo. Lagi nating ginagawa yan para kahit wala pa, alam na natin yung gagawin natin pagdating nung panahon na tumama sa atin yung mga kalamidad na yan. O, hindi ba dapat ganoon? Dapat ganyan ang ginagawa natin. Ngayon, itong gobyerno natin, dapat sa mga ganitong sitwasyon, lalo na alam mo may mga tao ka doon, alam mo na may mga maraming mga bagong bayani na nandoon na naghahatid sa iyo ng limpak-limpak na salapi para mapatakbo ang ekonomiya mo, dapat man lang meron kang plano na in place, hindi ba? May plan A ka, plan B, plan C. Kumbaga, kapag ganito lang, ito ang gagawin natin. Kapag lumala, nag-level up, ito yung gagawin natin. Kapag talagang katulad na nitong talagang tirahan na talaga, o kahit sino na lang mamatay, dapat meron ka din, hindi ba? Tamo, ang sabi nila, pinag-aaralan nila. Pag-aaralan pa lang nila. O, ngayon ito yung pinag-uusapan dito sa petrolyo, pag-aaralan pa lang nila. Mantakin ninyo, wala tayong sariling minahan ng langis. Wala tayong sariling minahan ng langis, nag-aangkat lang tayo ng langis. Hindi mo ba nang naisip na paano kapag lumaki itong gera nila, mahihirapan tayo pag yung isang maliit na ilog o tubig yung daanan ng mga langis hinarang ng Iran, paano na yan? So, saan tayo kukuha ng panibagong o kaya kung hindi man mag-invest na tayo to renewable energy para magka-problema man tayo sa pag-aangkat ng langis dahil sa gera na yan or mga posibleng mangyari masama, meron tayong pagkukunan ng enerhiya, di ba? Dapat ganun. Wala Ngayon pa lang nila pinag-uusapan Ngayon pa lang, akala mo naman ngayon lang nangyari yung awayan na yan. Tagal-tagal na ng awayan na yan. Oo, si Gloria Arroyo pa lang ang presidente, nag-aalitan na yung mga yan. And I believe lahat ng mga gobyerno from Pinoy, from Gloria, from PRD, meron silang contingency plan or meron na silang mga plano in place. No, tingnan mo ginawa ng Davao City, di ba? O Davao City to ganito kagaling ang Davao City. Nanawagan sila sa lahat ng mga Pilipino lahat ng mga Davaoenyo na may mga kamag-anak doon sa abroad at magkaroon ng problema. Halimbawa, hindi sila mapadala ng pera dahil sa nangyayaring problema doon. At mangailangan sila o nakabukas ang lokal na pamahalaan ng Davao para bigyan ng tulong kung anumang klaseng tulong ang pangangailangan nitong mga dependent ng mga OFW na mga Davaoenyo sa mga apektado ng mga lugar.
naisip yan ni Mayor Basti Duterte at ni Vice Mayor Rigo. Ilang taon lang si Rigo, ilang taon lang si Basti. Wala pa 40 anyos. Tama ba? Oh, bata pa si Basti, wala pa yatang parang 39 lang yata yun. Pero naisip niya yan, di ba? O, tignan mo si Bongbong naisip ba yan? Tignan mo yung taga Abu Dhabi, yung hari ng Abu Dhabi. Anong sabi niya? Maraming mga na-stranded dito sa bansa namin na mga turista. Huwag kayo mag-alala, magstay lang kayo dyan sa mga hotel ninyo. Kami na ang bahala kami na magbabayad ng mga, hindi na kayo magbabayad ng extra para sa extension. Kami nang bahala. At dahil na-delay yung mga flights ninyo, huwag kayong mag-alala, kapag na-settle ito at pwede na tayong lumipad, gobyerno na namin ang bahala na maglilipad sa inyo kung saan nyo man gusto ng mundo magpunta. Hindi ba yung mga ganun? Mantakin mo, ito si BBM. Wala tayong sariling pagkukunan ng langis, pero iniisip pa lang niya ngayon o pinagpaplanuhan pa lang nila ngayon kung anong gagawin nila. Anak ng tinapay talaga naman tong administrasyon na ito. Wala ang silbi talaga. Si Pangulong Bongbong Marcos para magkaroon siya ng otoridad na maibaba yung excise tax sa mga produktong petrolyo. Ito ay kung ma-meet nila yung mga criteria para rito. Ang paliwanag dyan ni Finance Secretary Frederick Go, dalawang bagay yung kailangan na ikonsider. Tandaan ninyo, nag-conduct ng briefing sa mga cabinet secretaries niya. Si Ralph Recto. Si Ralph Recto. Si Bongbong wala. Saan ka naman makakita ng ganyan? May nangyayari sa bayan mo. Tapos ang nagkakandak ng cabinet meeting, Special Assistant to the President. Ay, hindi pala Special Assistant, Executive Secretary. Sabi ko nga sa inyo, si Senator Bongo, naging Special Assistant to the President yan / Executive Secretary. Hindi yan nagkandak ng meeting. Laging si Pangulong Duterte yung nandoon. Nandoon lang si Bongo para magbigay ng mga papeles, magpapirma, siguro mag-take down ng mga mapag-uusapan nila. Pero never siyang nagkandak ng hearing na nagpanggap siya na presidente. Ganito kawalang kwenta ito si Bongbong. Nung nakaraan, si ES Recto ang nag-head nung nag-head nung meeting. Wala siya. Anak ng tinapay. Sabi ko nga sa inyo, ito pag natulog to, walang may nakalagay ito sa labas ng pinto niya. Kala mo nasa hotel tong Tukmol na ito eh. Naglalagay siguro yan doon sa labas ng pintuan niya na do not disturb. Gago talaga eh. Sabi ko nga sa inyo, kapag presidente ka, 24 oras presidente ka sa loob ng 6 na taon. Mas matindi ka pa sa 7-Eleven. Yung 7-Eleven, kapag natripan ng mga crew nila, magsasara sila. Pero kapag presidente ka, simula nung nag-take ka ng oath, hanggang sa matapos ang termino mo, hindi yan 5 to 8. O hindi yan hindi yan 8 to 5, yung gigising ka ng alas 8, tapos alas 5, off hours mo na. Hindi ka na pwedeng abalahin. Hindi po, 24-hour job po ito for 6 straight years. Oo, for 6 straight years. Hindi pwede magpahinga ka. O kung sakali mo magpahinga ka, siguraduhin mo na maayos ang bayan mo, na didelegate mo ng maigi. Aba, mantakin mo, merong gera sa Middle East. Nag-press con siya, cellphone lang gamit. Sa tabi lang nung tinatambayan nila, nasa garden lang siya, hindi man lang nagpunta sa ganito, sa podium, para may selyo man lang ng Malacanang. Hindi na siya nag-effort. Basta nagsabi lang siya doon na lahat ng mga kababayan natin ay nasa mga mabuting kalagayan. Sila po ay mga nasa bomb shelter. Gago. Diyan sa Israel, yung may mga bomb shelter lang diyan, naka-dedicate lang yun sa mga amo. Hindi yun naka-dedicate sa mga trabahante nila, tanga-tanga nito. Walang saan ka makakita ng bansa na merong ang tawag diyan, yung bomb shelter na kayang i-accommodate lahat ng tao sa bansa nila. Walang ganun. Luko-luko talaga to eh. O sige, diretso natin. Una ay yung presyo ng produktong petrolyo o yung Dubai crude. Kapag umabot na ito ng $80 per barrel, isa na yan sa magiging konsiderasyon. At pangalawa ay yung tinatawag natin na duration. Gaano ba itatagal kung higit $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude? Alam naman kasi natin na malaki yung ating dependence sa Middle East pagdating sa oil supply. Kaya kabilang ito sa mga ikinukonsidera nang sa gayon ay hindi naman maging pasanin talaga ng husto ng ilang mga sektor yung patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ang sabi nga ni Pangulong Marcos, nakasaad naman sa ating batas na oras na umabot ng $80 per barrel, ang Dubai crude ay magbibigay na sila ng mga government subsidy sa ilang targeted sectors. Patay tayo dyan. Yan na naman, subsidy na naman, ayuda na naman. Sabi ko nga sa inyo, baka nga mas gusto pa nilang nangyayari ito para magkaroon sila ng authority para gamitin yung emergency powers para saan? Magbigay ng ayuda. Pucha, syempre, malapit na naman ang eleksyon. O, di ayudahan na naman yan. Kukuha na naman sila kung saan-saan ahensya ng gobyerno na naman. Baka kumuha na naman sa PhilHealth yan. Baka kumuha na naman sa Pag-ibig sa SSS yan, kung GSIS, kung saan-saan. Baka magbenta na naman ng ginto yan. O, di ba? Pinagbibenta nila yung ginto natin.
Baka magbenta na naman ng ginto yan. O tapos ano, ipang-subsidize na naman kunyari, baka sila lang magsasubsidize. Tangina itong mga to, style nyo bulok. O katulad yan, yung pagbibenta ng ginto, katarantaduhang malaki yan. O anong reason nila ba't sila nagbenta ng ginto? Kasi daw ang taas ng ginto ngayon. Gago ka pala eh. Mataas ang ginto, kung marami kang ginto, di malakas ang ekonomiya mo. Ibig sabihin, kung halimbawa ako, meron akong ginto, halimbawa itong gintong kwintas ko na to, nakita niyo yan, gintong kwintas. Halimbawa, nabili ko to, nag-iisa tong kwintas ko halimbawa, nabili ko to ng 100,000, halimbawa. Nabili ko yan ng 100,000 5 years ago. O pag-check ko ngayon, tumaas yung ginto. Wow. Pag-check ko ngayon, OMG, 300,000 na siya. Alright. So, kumita na ako. Hindi ba kumita na ako ng 200,000 kung 100,000 ko siya binili? O ngayon, ang gagawin ko, dahil mataas yung presyo ng ginto, hindi ko naman kailangan ng pera. Ang gagawin ko ngayon, ibebenta ko ngayon. Ibebenta ko ngayon yung ginto ko. Yes, meron ako ngayon 300,000. So, plus yung, bubulsa ko ulit yung 100K ko, meron akong 200,000. O ngayon, wala na akong kwintas. Gusto ko ulit ngayon ng kwintas. Gusto ko ulit ngayon ng kwintas. Syempre, itinabi ko muna yung pera ko. Biglang nag-shoot ulit yung ginto. Bibili ko ng gintong kwintas. Ang gagawin ko ngayon, pupunta ako sa bilihan ng ginto. Alam niyo kung magkano na to? 400,000 na. Nalugi ako o kumita ako? Gago kayo eh. Di nalugi kayo kasi hindi naman porket tumaas ang ginto, dapat ibenta mo na yung ginto mo, tanga. Ibibenta mo lang yan kapag kailangan mo na. Paano kung talagang ang lakas ng ekonomiya ng isang bansa kung gaano karami yung gold reserve nila. Kapag madami yung gold reserve nila, lalo na sa mga ganitong panahon na nagkakagera, kasi nga ang value ng pera mo bumababa yan. Papel lang yan eh. Papel lang ang pera. Kaya nga nung panahon ng World War II, di ba? Anong tawag sa pera ng Hapon? Mickey Mouse money. Nawalan siya ng value. Pero yung ginto, mga bossing, kahit masunog lahat ng pera mo, pero kung ikaw ang pinakamaraming ginto sa buong mundo, mayaman ang bansa mo. Kasi ang presyo ng ginto sa Pilipinas at ang presyo ng ginto sa Amerika, presyo ng ginto sa Europa, parehas. Ano yun? Universal. Pero yung piso mo, yung peso, kahit kasing laki yan, kahit mas maganda design yan, doon sa pera ng Amerika, mas malaki yung value ng pera ng Amerika. Kaya pinakawais na mag-invest ka sa ginto. Pinakawais yan. Bakit tayo nagbenta ng ginto? Putang ina niyan. Tapos itong pinakamasama. Saan nila dinala yung pinagbentahan ng ginto? Wala. Hindi nila masabi kung saan. Di ba? Yan ang impeachable offense. Yung hindi mo maipaliwanag saan mo dinala yung perang pinagbentahan mo ng ginto. Tapos ang ini-impeach ninyo si Inday Sara, mga gago talaga kayo eh. Yung sinasabi ko sa inyo, mga wala kayong utak eh. Sectors, kabilang na nga dyan yung transportation at yung agriculture sectors. Pero ang pagtitiyak kanina ni PBBM sa kanyang pahayag, meron pa tayong sapat na supply ng petrolyo sa susunod na 50 hanggang 60 days. Pero panawagan pa rin nila, partikular sa mga ahensya ng gobyerno, na gumawa ng paraan para sa ngayon pa lang makapagsimula na tayo makapagtipid sa paggamit ng kuryente nang sa gayon ay hindi naman masaid yung ating supply. Narito ang magkasunod na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos at Finance Secretary Frederick Go. I am going to talk to the leaders in both the House and in the Senate to maybe this is not yet a sure thing, but this is something that we are discussing. Hindi pa sure. Tangin na nandiyan ka pa. Umalis ka na dyan. Wala naman palang kasiguraduhan sa'yo. Walang hiya. Ikaw bilang ama ng ng bansang ito, extreme measures ito. Mag-commit ka sa tao. I will do my best. Papapayagin ko ang Congress at Senate. Kasi ang importante rito yung buhay ng mga Pilipino, and kung kailangan na i-approve na yan ngayon, ipapa-approve natin yan kasi nga importante yan sa atin, buhay ng Pilipino nakasalalay dyan. We are not sure if this is a sure thing. Hindi daw siya sure, pero tatry niya. Paano kung hindi pumayag yung mga yan? Di nga na, kami na naman ang kawawa. Wala ka talagang backbone wala ka talagang bayag Walang hiyang presidente na ito And it could be helpful is to give me, the President, the authority to reduce excise tax on petroleum products should Dubai crude exceed $80 per barrel. Let me assure everyone that we have sufficient supply of oil. Ulul! Yan din sinasabi nyo, meron tayong sufficient supply ng agriculture products, may sufficient supply ng sibuyas, may sufficient supply ng bigas, sufficient supply ng bawang. Pero putya, ba't kayo nag-aangkat? Hindi ba?
Style nyo bulok na naman yan. Sufficient. Pucha, manluloko ka eh. May maniniwala pa ba sa'yo? Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days. I'll use earthquake na lang as an analogy so that it's easy for all of you to understand so that we don't overreact. Even an earthquake, for example, of very, very high intensity, but if the earthquake's only 1 second, walang mangyayari. Okay, but a low intensity earthquake that lasts, say, 6 hours, tumba ang building. Okay, so it's a combination of price and duration, just like an earthquake, intensity and duration. Utangin ng analogy. Akala mo grade 1 ang pucha, oh. Walang iya, ipapaliwanag mo lang naman kung gaano magiging katagal itong gera na to na yan. Pero dapat bilang isang gobyerno, lagi yung iniisip yung worst. Oo, lagi yung iniisip yung worst case scenario. Laging ganun. Pag nagplano ka, laging may worst case scenario. Oo, kasi sabi nga nila, if it will go bad, it will go bad. Oo, ano nga palang Murphy's Law yata tawag dun eh. Diba, Murphy's Law yata tawag doon yung kahit anong pilit mo, kahit anong gawin mo, perfect yung plano mo at gaano ka kasigurado, if it will go bad, it will go bad. If something's gonna happen, something's gonna happen. Hindi mo yun makokontrol. At dapat, if that happens, meron kang contingency plan, meron kang plan at in place if ever that happens. Ngayon, sinasabi nito is parang hindi, depende kasi yan eh. Depende kung magtatagal yun o kung mabilis lang yan. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Wala kayong mga utak pare-pareho. Paano hindi kami mag-aalala? But more than the oil price hike, mas concern ngayon ng pamahalaan yung kaligtasan ng mga kababayan natin na nasa Middle East. Sa pagtataya nga ni Pangulong Marcos, more than 1,400 Filipinos yung gusto nang magpa-repatriate mula dyan sa gitnang silangan. Nakikita nilang pinaka-delikado para sa mga Pilipino ay yung ilang areas dyan sa Israel. Ang problema, kahit na magpadala tayo ng eroplano sa kanila, wala namang bukas na paliparan. Delikado rin kasi kung halimbawa mapayagan na mapalipad yung ating mga eroplano, ayaw naman ni Pangulong Marcos na matulad daw tayo dun sa naunang insidente ng jet plane o fighter jet ng Amerika na accidentally ay napabagsak ng Kuwait. Baka mamaya ma-target din tayo na aksidente rin. Ayaw din naman nating mangyari yan. Pakinggan natin ang sinabi ni PBBM. Although that will be the best option that we will have in the immediate future. Dahil nga kinakatakutan pa natin yung Akala ko ba BBM, kaibigan mo yung Amerika? Akala ko ba close kayo ng mga yan? O bakit hindi ka nila inabisuhan dito? Hindi ba, bilang kaibigan mo sana yung Amerika, abisuhan ka man lang sana nila na lahat ng mga kaalyado nila na bansa na, BBM, marami ka bang mga residente doon sa Israel ay sa Iran? Kasi gigirahin namin yan. Ngayon pa lang, ilikas mo na yung mga tao mo. O ikaw, Vietnam, ikaw Brunei, ikaw Japan, marami ba kayong mga tao doon? O ngayon pa lang, ilikas nyo na kasi aatake kami. Wala bang gano'n? Kala ko ba tropa pits mo yan? So imaginein mo kakampi mo ang Amerika. Binubomba ng Amerika yung Iran. Ilang taon Pilipino nagtatrabaho doon. Samantalang yung Amerika, nagsalita sila kamakailan lang na if you know Americans, sabi nila, no Americans all over the world ang dapat na masaktan. Ganun nila minamahal yung kanilang mga residente. Pero ikaw, kaibigan mong Amerika, binubomba nila yung Iran, pucha, hindi ka man lang inabisuhan. Hindi ba? Dapat man lang kahit papaano, sasabihin mo sa presidente ng Amerika na, oh sir, bomban muna naman yan. Marami akong mga OFW dyan, di mo man lang ako sinabihan, di sana maaga nakapaglikas ako ng mga tao dyan, yung embahada ko. Di sana nasabihan na kapag text blast na kami sa mga Pilipino dyan na bobombahin, kaya umalis na kayo. Binobomba nyo na ng ganyan. Di natin alam kung may mga tatamaan na mga kababayan ko dyan. Kung mahal niya yung kababayan niya, ganun ang gagawin niya. Kasi si Pangulong Duterte, advance mag-isip yan. Nakikita niya na yung sitwasyon. Sabi ko nga sa inyo, nagbigay nga yan ng travel, ang tawag doon, yung deployment ban sa Kuwait noon eh. Kahit na maraming mga Pilipino ang medyo nalungkot dahil syempre, yun lang ang kabuhayan nila eh. Yung magpunta ron sa abroad, kahit nga daw delikado, susuungin na nila kasi mamatay sila sa gutom. Tas ito pa presidente, walang utak. Gagawin ni Pangulong Duterte yun at all costs, sabi nga nila. Regardless kung halimbawa, walang airstrip o hindi ka makalipad. Anong gagawin mo? Ang tanong, nasaan na yung embahada mo doon? Yung embassy mo doon, baka nauna pang umuwi dito yan ha? Sana man lang nagsabay ng 5 Pilipino para kahit paano may nailigtas siya, hindi ba? Pero yun nga, ang trabaho ng embahada doon. Ang trabaho ng mga embahada natin is alamin yung mga sitwasyon ng mga Pilipino and then kausapin yung bansa na yan. Nandun siya sa Abu Dhabi. Itong mga Pilipino, ililikas namin to, saan ba pinaka-safe? Di ba?
Oh, ganun yun. Kung hindi kayo makaalis diyan sa lugar na yan, at least ikukunin mo lahat ng mga kababayan mo, dadalin mo sila, kahit ishoot mo sila sa bulsa mo. Basta magkakasya sila, basta mapanatilihin mo lang yung safety nila. Pero dito sa sinasabi niya, walang eroplano, hindi naman tayo pwede mag-land travel, so delikado, dasal na lang kayo. Tangina niyan. Kanya-kanya muna. Pucha, pagalingan magtago. Total naman daw, pag may utang kayo, pag kinakatok yung bahay nyo, walang tao lagi eh. Sabi ni Bombay, oy, bayad na utang. Tapos sabi, wala tao. Oh, sasabihin ng kapitbahay, wala tao, nandiyan, tsinelas, dami, labas, oh. Lahat tsinelas sila sa labas sa pinto, oh. Pucha, matagin Chinese, Bombay nga. Hindi ba ganyan kayo pag hinahanap kayo ng pinagkakautangan ninyo, kahit nandiyan kayo sa loob, hindi kayo nagpaparamdam para kayo mga ahas? Oh, anak ng tinapay na yan. Ito, hindi ito. Ibang klase ito. Oh, parang sinasabi magaling naman kayo magtago pagka hinahanap kayo ng nangungutang. O magtago muna kayo para hindi kayo tamaan ng missile. Visit talaga niyan. Pagpalipad. So, ang advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place. Tangin na kanya-kanya, di ba? Maghanap kayo ng safe place. Anak ng tinapay, yung ginagawa yung embahada natin dyan, yung ginagawa na binabayaran ng mga Pilipino dyan. Baka sila nakauwi na sa Pilipinas. Baka pag tinanong mo, kumatok ka sa embahada, tao po, kailangan po namin ng tulong. Nakalagay doon, sa pinto. Umuwi na ng Pilipinas, babalik pagtapos ng gera. Tayo na, nauna pa nilang iligtas yung sarili nila kaysa doon sa mga kababayan nila dyan. Anak ng tinapay talaga naman, oh. At doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Stay away from areas of danger. Anak ng tinapay, yung mga missile na yan, kung saan tumatama yan, bongbong. Tangina, lahat ng lugar sa mga bansa na yan, delicate. Sa dami ng missile na pinakakawalan, maniwala ka, putya, parang umuulan ng bakal ngayon dyan. So, ang gusto mo, stay lang kayo dyan, stay put lang kayo. Pag nabuhay kayo, swerte nyo. Pag namatay kayo, rest in peace. Ganun ba yun? Tanginan nga. Kawawa naman mga kababayan natin. Kayo kasi mga OFW, mga tanga kayo eh. Binoto nyo kasi itong ulaga na to eh. O, ayan tuloy. O. Ang tanong ngayon, Ruth, ay kung ano ba ang posisyon ng pamahalaan ng Pilipinas pagdating dito sa nangyayaring tensyon sa gitnang silangan. O, anong posisyon? Dito mo na lang malalaman kung matinong utak na itong tokmol na ito. Anong posisyon? Sagot siya ni Pangulong Bongbong Marcos, wala tayo sa posisyon para humiling ng tigil putukan dahil hindi naman tayo direktang kasama. Gago, di ba? Wala daw tayo sa posisyon para humiling ng tigil putukan. Ba't si Risa Ontiveros humihingi ng tigil putukan? Ay na, mas magaling pa si Risa Ontiveros sa'yo. Ay, Risa, ikaw na magpresidente. Buti pa ikaw, humihingi ka ng tigil putukan. Ay nang yan, para sa isang sovereign na bansa na ayaw mo ng gulo, kahit kaalyado mo yung mga nag-aaway na yan, pwede kang manawagan, itigil na yan. Kasi walang nananalo sa gera. Kasi ang gera, ano lang yan, ang maapektuhan dyan, hindi naman yung mga matataas ang ranggo. Ang maapektuhan naman ng gera, yung mga inosente, yung mga mabababa ang ranggo, na nasa line of fire, sila yung ano. So sana, para maiwasan natin yan, dahil nasa makabagong mundo na tayo, sibilisado naman tayo, lahat ng bagay ay makukuha sa diplomasya, kung ano man ang inyong pinagtatalunan nung panahon pa ni Abraham. Oo, baka naman pwede. Oo, itigil nyo na muna kasi kawawa naman yung mga maapektuhan kasi pati bata, girl, boy, bakla, tomboy, matanda, bata. Oo, hindi makakalusot dito sa mga ballistic missile na ito. Kaya ikaw bilang isang presidente ng isang bansa na nananawa na gusto mo ng kapayapaan sa bansa mo, pwede kang manawagan. I am calling on the United States, Israel, and Iran to ceasefire kasi pucha, buti sana kung kayo nagpapatayan, kayo mga politiko nagpapatayan, hindi nadadama yung mga residente. Kawawa naman. Baka naman pwede, pag-usapan nyo na lang muna yan kasi buong mundo ang mahihirapan. Pag nagkagera-gera kayo, buong ekonomiya ng buong mundo mahihirapan. Baka mamaya niyan, mas lumawak pa yan. Mamaya niyan, pati yung North Korea na nanahimik, baka biglang mabaliw yung presidente niyan, biglang sumama yan. Hindi ba alam mo yon? So, bilang isang leader ng isang bayan ng gusto mong yung bansa ay concern ka at gusto mo yung bayang Pilipinas mapayapa, humiling ka ng kapayapaan. Ba't mo sasabihin na wala ka sa posisyon para hilingin na magtigil putukan? Libre naman yan, bongbong. Wala namang bayad yan. Oo, ako nga kaya ko sabihin na please, tigil nyo na yan. Kahit every 1 hour, manawagan ka, libre yan, wala namang bayad yan. Pakinggan ka man o hindi, pero at least may pakita mo sa Pilipino na yung puso mo, ayaw mo na madamay dyan sa gulo. Sasabihin mo na wala ka sa posisyon para humiling ng tigil putukan. Wala namang bayad dyan, bugok ka talaga. Sa gulong nangyayari dyan sa Middle East. Pero of course, umaasa ang Pangulo na matitigil na itong kaguluhan sa pagitan ng US, Israel at ng Iran sa lalong madaling panahon dahil ang priority natin at ang concern natin ay ang kaligtasan ng mga kababayan natin sa nasabing lugar. Pakinggan natin ang sinabi ng Pangulo. And we are asking, of course, for the continued assistance for that
that Akin na, wala na naman maisip. Oh. Pucha, para na naman lutang. Oh. Kasi ito, bigyan nyo kasi na script to. for the safety of our people. But let me do it now if it will help. Let's hope that there is a Caesar and we, the Philippines, Anong Caesar? Caesar Montano? Anong Caesar sinasabi mo? Ano yan? Humihingi ka ng salad? Ano yung sinasabi nito? Ulitin. for the safety of our people. But let me do it now if it will help. Let's hope that there is a Caesar and we, Anong Caesar? Itang inang presidente to. Baliw po targis. Ay nako, alam niyo umatin ako ng Bible study kanina. Pahiyang-pahiya ako. Yung sa Bible study na inatinan ko, sabi, bawal magmura. Siguro naman mapapatawad ako ng Panginoon kung nagmumura ako ngayon. Kasi ito naman, demonyo to minumura natin. Pantayin mo pati si Cesar na damay. Ina naman talaga, oh. Ulitin natin si Cesar. our people. But let me do it now if it will help. Let's hope that there is a Caesar and we, the Cesar. Oy, Cesar, lumabas ka na. Hinahanap ka rin ni Bongbong kung nasang ka man, Cesar. Buisit ka. Philippines ask all parties to show restraint and to bring this to a close as quickly as possible. Ay, nako. Ayan na.